Alright, Craft Master, magandang araw. So, i-continue natin yung ating pinag-uusapan na shoulder roll. Ngayon, bakit nga ba importante ang shoulder roll or yung depensa? Ano? Ah, Most of the time, itong shoulder roll is ginagamit to pag dumedepensa. More likely, pag sumusugod ang kalaban. Nagtatapon ng combination and pilit na pinapaatras ka or agresibo yung kalaban. So yan yung reason kung bakit ginagamit yung shoulder roll. And yan is para hindi ka matamaan or matamaan man is hindi ka ganon talaga mapupuruhan ng mga patama or combination ng isang kalaban, no? So shoulder roll, same way, And ang purpose talaga niyan, aside from hindi ka matamaan, hindi ka masaktan, is para makaganti ka ng suntok, no? This is the another way, no? It's another way for you para makapagtapon ng combination mo. Okay? Ito yung bagay na pagkakataon, upang makatama ka and masaktan mo ang kalaban, Hindi lang to para hindi ka masaktan. This is also a way para makaganti ka ng suntok. So ano ba yung hinihintay natin? Bakit tayo nag-shoulder roll, nagbablock, and nagpapari ng suntok? At ang dahilan is para ma-out of balance mo, out of position, and yun yung split seconds, no, yung inches, pagkakataon mo by inch na makatapon ng suntok. At yun na nga, for example, sumuntok yung kalaban, nasa lag mo, and automatic, syempre, magkakaroon siya ng out of balance, no? Dahil he might be moving forward, he's too aggressive, and desperado na siya. So pagkakataon yan, pagkakataon para ma-release mo yung malakas mong suntok. And sa boxing is yung konting pagkakamali niyan is maaari ka diyang ma-knockout, matalo, no? Or ma-out of balance, madapa, at i-count ng referee na knockdown. And that's 10-8, no? Per round pag nagawa mo yon. Ang isa pang dahilan niyan is matatakot yung kalaban na magkamali. So mag-hesitant na sila magtapon ng mga wild punches na maaring makachamba. And yung mga suntok nila, hindi nila or magdadalawang isip sila na loaded. Dahil pag loaded ang suntok, yung todo bigay talaga ng suntok, yung balance is mapapahamak or mako-compromise. Kahit sino naman, di ba? Pag sumundok ka talaga ng todo, talaga ma-out of balance ka. Dahil yung persa, and ang masama nun, yung kalaban mo gumagamit ng shoulder roll, tumama dito, na block. So, yung direction mo is talagang palaglag ka na, no? Sa block naman, ganun din, no? Pag na-block, ibig sabihin, yung mismong kamao niya, or mismong katawan niya, or yung kamay niya, mawawala sa posisyon niya. Pag na-block mo, maaring pag suntok niya ng kanan, gumanon siya. So, pagkakataon mo na, makatapon ng counter or combination. So, sa katawan naman, ganun din, Pag sumuntok sila, masasalag mo, matatapik mo. Yun yung ating rason, Bakit may depensa tayo, may block, may parry. Para ma-out of position. Dahil yung paa, pag yan naka-square or nakapantay lang, nakaganyan, vulnerable, Vulnerable ka. Pag tinulak, kahit itulak ka lang, ma-out of balance ka na, pwede ka nang matumba.
Pero pag nakaposisyon niya ng tama, mahirap yan pabagsakin or out of balance, no? Kahit malakas na nasuntok, pwede pa siyang makapag-adjust ng paa and hindi siya basta-basta matutumba. Ano? Pero kung ang mga paa mo is wala na sa posisyon, vulnerable ka na, no, for knockdown, knockout, and pagsalo ng mga malalakas na suntok is talagang wala ka ng pag-asa na maka retaliate sa iyong posisyon or makabalik sa iyong posisyon. Okay, so kaya napakagaling ni Floyd Mayweather dahil hindi lang siya sa matapang talaga, no, dahil gumagawa siya ng paraya. So talagang nagpapain siya, no? Hindi siya nagalaw, naka-steady lang siya at hinahamon niya yung kalaban na sumuntok. And most of the time talaga pag shoulder niyang ganon, talagang yung kalaban is talagang out of balance. So ang gagawin na lang niya is counter, no? Counter. At dito pa sa depensa, no? Shoulder roll, parry. Yan. And kailangan talaga may tiwala ka sa sarili mo at alam mo na magwo-work yan. Alam mo yung tamang anggulo. And syempre hindi ka na nabibigla sa mga suntok ng kalaban mo. Ibig sabihin, first, second, third round, kabisado mo na, no? Kung kaya mo kabisaduhin agad yung kalaban at first, second round, is napaka-advantage niyan, ano? Kailangan talaga malaman mo na sa maaga pa lang upang mahuli mo na agad siya. And you take control, no? You take control. Depensa, pwede mo rin gamitin yan para i-pressure yung kalaban, ano? Pwedeng paunti-unti kang lumapit, no? Paunti-unti kang lumapit. And ipe-pressure niya, mentally pressured, kagaya ni Canelo, no? Hindi talaga siya makatama sa depensa ni Crawford. So talagang nawala na siya, no? Nawala na siya sa game plan and talagang hindi niya na alam ang gagawin. Hindi niya na ma-set up yung suntok. Hindi na rin siya gumagamit ng jabs. So ang ginagawa na lang ni Canelo is nagtatapon siya ng suntok na malalakas and hopefully ma-out of balance ito si Crawford, no? Ma-out of balance si Crawford doon sa naging laban niya. Bumalik lang tayo, no? Pero hindi nangyari yon dahil si Crawford is laging nasa tamang posisyon, yung mga paa niya and yung depensa niya is always nandun. Yung mata niya, yung focus niya is always doon. And komportable si Crawford kahit saan siya dalhin ni Canelo or kahit saan sila magpang-abot. So yun, no, kailangan depensa. Sanayin mo yung sarili mo sa gilid ng lubid, sa corner, sa gitna. At pwede habang sumusugod, no, paunti-unti lang. So laging sasanayin mo yung sarili mo para sa depensa mo at maging komportable ka sa lahat ng pagkakataon. At hindi ka magulat, hindi ka mabigla, hindi ka mawala sa sarili. At may tiwala ka, no? May tiwala ka na yung depensa mo is matibay at mapagkakatiwalaan mula una hanggang dulo, hanggang matapos yung round is nandiyan yung depensa mo. And yung opensa is magagawa mo naman yan, no, sa counter and yun. Counter pa lang mananalo ka na, no? Pag sugod na sugod yung kalaban, tapos hindi naman tumatama sa'yo, nakaka-counter ka, ibig sabihin, nananalo ka, no? Ang masama nun, pag sumusugod yung kalaban, tinatamaan ka, yun ang delikado. Pero kahit sumusugod yung kalaban, ikaw naman, atras-atras ka lang ng paunti-unti and nakakasalag ka, nakakailag ka, nakakaganti ka ng suntok,
ano pang hihilingin mo, no? So yun lang, dito pa lang tayo sa depensa at paano gamitin, sanayin ng sarili sa iba't ibang sitwasyon, no? So kailangan mo talaga paulit-ulit na gawin hanggang ma-master mo na siya. Yun lang, Rap Master muna. At sa susunod ulit, maraming salamat.